Yo, what's up sa inyo mga katanikin? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, alam niyo na, dahil nabasa nyo sa ating title, marami na naman tayong parating na isda. Ano? At yung ating toy, finally, fully recover na sila lahat. Actually, nung isang kahapon pa yan. Tapos nakapag-dispose na rin tayo ng mga ano natin, na mga koi. Meron tayo na-dispose sa malalaki, na-dispose tayo maliliit. Tapos yung appetite nila guys, okay na okay. Actually, nakapakain ko na sa kanila kanina. Tapos, ang plano ngayon guys, ay ito nga pala guys, ito. Bago yun. Nilagay ko dahil para mas marami yung flow ng tubig dito. So maglalagay pa tayo ng isa pang top filter. Dito naman natin lagay sa may dulo. So para maraming water flow. Dahil marami na naman tayong ilalagay dyan ng mga isda. At yung pa-reserve natin sa Saturday pa kukunin, kaya medyo matagal-tagal pa bago mabawasan yung coin natin. Pero yung iba dyan, meron ng kanya-kanya mga amo. So, naka-reserve lang. Dyan lang nakalagay sa atin. So, umapas mo guys. Quality guys. Walang ayos. Naka-recover. Imagine nyo guys, kahit nadili yan sa biyahe, talaga makaka-recover yan. Ang sabi ko naman sa inyo guys, hindi naman kailangan sobrang linaw ng tubig nyo. Hindi naman sobrang linaw, di sobrang linis. Ang importante guys, maraming water flow, maraming aeration kasi kailangan ng oxygen. So, ayun guys, maglilinis lang muna ako dito, in-update ko lang kayo. At mamaya, pagparating mo yung mga isda natin, ay babalikan ko kayo. So, set up muna natin yung isa pang top filter dito. Ayan. Tapos lahat naman ng ano natin guys. Ayan, pero kasi guys. May mga parating pa tayo mga glow tetra guys. Talagang hindi pa hindi pa nauubusan ng glow tetra. So, nag-order ako guys ng marami pang glow tetra kasi ipapansin guys, puno na to. Puno na. Puno na yun. Puno na yun. Ito guys, hindi pa puno. So, pupunayin natin yan. Diba? Medyo konti pa. So, kailangan guys, pagpasok natin dito sa fish room, punong-puno lahat. Dapat lahat maraming laman. So, para masaya yung Pasko guys. So, dito pala ako magpapasko sa ating fish room. So, yan guys, balikan ko kayo mamaya. Mag-gas-gaso lang ako dito. Ayusin ko para medyo ayos-ayos ang ating water quality. At yan, nakapag-imbak na nga pala ako ng tubig. At pwede tayo makapagdagdag ng mga tubig sa bawat lagayan. So, yan guys, balikan ko kayo mamaya. So, yan guys, kakauwi lang natin. Galing tayong Victoria. At dito na nga pala guys yung isda natin. Saktong-sakto, no? Pagkalis ko din ng 4 o'clock. Mga 4:50 tayo nakarating dito. Sakto na dito na yung mga isda natin. So, tamang estimate nila ngayon dahil nag-estimate sila ng delivery nila eh. So, mga 5 daw sila makakarating. So, mas napakaga. So, ito guys yung ating isda. Ayun, isang sako na guys. So, wait lang guys, papalit lang ako. Tapos, tara, buksan natin yung ating package. Merong bukas yun guys, merong may tumutulo kaya kailangan natin magmadali. So, yun na guys. Tara, buksan na natin ang unahin muna natin yung mga small koi natin. Wait lang, actually, wala tayong nabiling small. Ay, mga longfin pala guys. Unahin muna natin yung mga longfin natin. Guys, mga pasin guys, nakalinaw na sila ito. Medyo pa lang. Nakalinaw lang, pero hindi naman ganun katodo pa. Pero ayan guys, medyo maayos ng kanyang filtration system. Mapapasin guys. Ito guys, kulang na kulang pa yan. Dadagdagan pa natin yan sadyang hindi ko pa alam kung ano pa ilalagay natin. Kung meron kayong idea kung ano gusto yung ilagay natin dyan, kung ano mas makaka-benefit sa kanila, comment down below guys. Siguro kailangan ko pa dyan maglagay ng mga back rolls para meron tayong ma-build up yung good bacteria natin dito sa ating aquarium na to. So guys, buksan muna natin ang ating, hindi pala, buksan na lang muna natin yung malalaki nating koi kasi nga, nagiging ano na sila. So guys, tara. So ito guys, yung ating unang batch. So meron pa tayong dalawang plastic doon. Yan, ang lalaki guys. Ang lalaki ng koi natin, nakakatuwa. Oh. Okay, so. Kaso nga lang, may mga damage pa sila. So, paparecover na muna natin sila dito. So yun guys, mapapansin nyo, yung mga isda natin dito, fully recover na. Yung iba, na-out na natin. Diba? Sarap sa feeling guys, pag napapagaling natin yung isda, pagdating dito sa atin. So yun guys, lagay na natin itong mga to. So ayan guys, ito yung ating second batch. Yeah. Solid. Ang gaganda guys.
Panalong panalo makakakuha nito. Lalo na to, ang format. Kaya ito guys, solid na solid talaga. Kondisyon na kondisyon pa. Ano man. Solid guys. Solid. Lagyan na natin sa aquarium. So, ito naman guys, ang ating mga butterfly longfin koi. Ayan. Marami silang variety ngayon. May showa, may black and orange, may gold, may silver, may tricolor. Ayan guys. May nilagay na ako dito ng isa eh. Naghihingal oh. Tingnan natin. Ay no, yun yata tayo siya. Ayun. Walang tama agad eh. Yun oh. Ayun oh. Sana makarecover. Meron pa tayo itong mga natirang long pin, hindi pa nakukuha. So ito, lagyan na natin itong mga to. So lagyan natin yung mga long pin natin. Grabe guys, ang laki ng mga pin natin. Guys. So ito naman guys, yung ating mga fancy tail goldfish. So ilagay natin to sa kanya-kanya mga lagayan. Dito na. Yan. So napansin ko guys, medyo medyo mahihina yung ano natin. Mga goldfish natin eh. Hindi sila pumipiglas. Lumusod ko isa dun. So, lagay ko muna to guys. Dito. So, yung isa. Guys, nakuha natin siya. Hindi natin. Kasi ito pala natanggal. Lagay din natin. Usin natin guys. Papa-recover muna natin itong mga to. Mabilis naman sila makaka-recover dito, malaki, tapos malakas naman yung pump. So ito guys, ang ating shubunkin. Goldfish, mga feeders. Ayan guys, ang liliit. Kulang na lang dito, harina. Pwede nang gawing torta. Yan. So, kahit na malilit guys, talagang kondisyon naman. Kaso nga lang, may casualties ayan. Nahinga pa ba? Hindi na guys. So bale, tatlo yung casualties dito. So lagyan na natin to dito. Magkakasama yan. So ito naman guys, ang ating mga Glotetra. Yan, ang susolid. Ang kondisyon na kondisyon guys. Ang ganda ng pagkaka-kondisyon sa kanila. Ang active nila, napiglas. Yan. Yan yung sign guys na maganda ang kondisyon ng isda. Kaya ilalagay na natin sila dito. Yan. Para medyo mapuno na natin ito. So yan guys, tara. So yun na mga ka-tiny fins. At ayan na. Ayan na. Ito guys ang ating mga Glotetra. Nag-a-adjust pa yung mga yan. Okay. So di pa rin guys may iwasan ng yung mga ganyan guys. Sana makarecover yan guys. Pero babaltaan ko kayo. Bibigyan kayo ng honest na update. Siyempre ganyan tayo dito sa ating channel natin. Yung mga ganyan guys, kadalasan kasi guys, nakaka-recover. Pero nagkakaroon sila ng parang symptoms. Nagkakaroon sila ng parang ano eh. Yung parang basta nagkakaroon sila parang nagwiwigil-wigil. Kaya parang gano'n. Yeah, so parang ganun guys. I-search natin yan guys pag-aaralan ko sa Glotetra. Kasi ngayon lang din talaga ako guys sa Glotetra. Kaya kung mapapansin nyo guys, tuwan-tuwa ako sa Glotetra. Lahat ng aquarium natin guys, puro Glotetra. Ayan o. Okay. Tapos dito guys, gusto ko samahan pa to ng iba pang isda. Kasi yung Glotetra naman guys, hindi naman sila ganun ka-aggressive. Pero depende yan guys, pag maliit ang lagay nyo, nagiging aggressive talaga mga Glotetra natin. Ngayon pala guys, natanggal yung ating host dito. So, ayusin ko pala yun mamaya. So, ayan guys. Ito guys, ang point natin. Pinaka the best. Ayan oh. Kung mapapansin nyo guys, ang dami kong ginawa dito. Kaso nga lang,
Hindi pa siya completely talagang, hindi pa siya efficient talaga. Dito guys, nagkamali tayo sa paggamit na itong mga to. Kasi masyado siyang makapal. Tapos yung texture niya, hindi masyadong penetrate yung tubig. Kaya dapat, gagamit talaga tayo ng pang-aquarium. Katulad nito guys, oh. Yung texture niya, ayan. Medyo malalaking space. Kaya yung tubig, kaya mag-penetrate. Tapos, syempre, yung dumi, masasala. Dito kasi, masyado siyang makapal. So, ang tendency parang nag-iiba yung daan ng tubig. So, hindi dumadaan sa kanya. Hindi nakakaano ng dumi. Pero, ang ginawa ko, para magamit natin, kinalahati-kalahati ko, guys. Katulad nito, guys, nyo guys, oh. So, sobrang kapal niyan, sobrang kapal nung sponge na yan, siya, naapaw na. So, hindi siya na-filtrate. Kaya, yun guys, lesson yan sa atin. Tapos, ayan, yung mga plants natin, napapansin ko, pag nagpapalit tayo ng tubig, dun sila namamatay. May nalalanta. So, ito nga pala guys, mga photos, tsaka Lucky Bamboo. Yan. So, ito guys. Ayos na ayos ang ating to yun. Ito guys, makaka-recover to. Kasi kung napansin nyo guys, yung dati ko setup sa Pachoka, halos ganito lang din, ref tub, tapos malaking pump. Tapos, ref tub na napakalalim guys. Tignan nyo yung sa sa mga old videos ko, nag-swimming pa ako dun sa loob. Tapos, ayan. Parang ganito lang din yung setup natin. So, parang bumabalik yung mga memories na napakaganda talaga mag-alaga ng koi. At sana guys, magkaroon tayo ng napakalaking lagayan ng koi dahil kung nagyari yun guys, mag-i-stock tayo ng libo. Libo talaga. Libong koi. Ang sarap mag-alaga nung guys, papakainin mo araw-araw pag gising mo. Yan guys, yung glow tetra natin guys, punong-puno. Punong-puno ang glow tetra natin. Yan. So yun lang guys, ito muna tapos itong video na to at sana nag-enjoy kayo at napakadami talaga nating ganap ngayong Pasko. Dito tayo magpapasko guys, sa fish room. Wait ka lang guys. Tingnan natin guys, baka mag-Manila tayo. Kasi nga nandun yung iba kong relatives, nandun si nanay, nandun yung mga kapatid ko, kaya titignan pa natin guys. So babalta ko kayo guys kung ano mga ganap pa. Pero as much as possible, gusto ko talagang sulitin na ang long weekend dito sa ating fish room kasi nga dito tayo masaya, dito tayo nakaka-relax. Although masaya naman din kasi syempre kasama yung mga natin. Pero dito tayo guys dito tayo medyo kumikita kaya mas maganda dito muna tayo para syempre meron tayong panggastos. So syempre pag tayo nagbakasyon, syempre magastos tayo. Hindi naman tayo ganun kayaman guys kaya kailangan natin mag-kumikap. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and like my page sa Facebook, Funny Things Fishes. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. At meron nga pala kami guys sa mga iba pang page, Hayen, yung page namin, ng girlfriend ko, at yung page niya ng mga layouts, EJV Layout Services. So check nyo lang guys sa aking description, nalagay ko lahat ng links namin, pati yung Facebook ko, yung personal account ko, para if ever meron kayong mga inquiries na hindi related sa isda ay pag-uusapan natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo, keep safe and happy fish keeping. Abush and God bless.